Hello everyone, amazing morning. This is Mentor J. Carpulro. So ngayon, i-discuss po natin yung cash flow quadrant ni Robert Kiyosaki, no? So, cash flow quadrant by Robert Kiyosaki. So, ito po yan, no? So, meron tayong apat na klase ng pagkita ng tao. Okay? So, meron tayong apat na klase ng pagkita ng tao. So, first is yung E as a employee. Then, meron tayong S as self-employed. Then, sa kabila naman ay B for businessman or big business. Then, sa I naman yung investor po. Okay? So, sa E, alam naman natin yung employment po, no? Na ito yung nag-work ka, my boss, no? Ito ay my boss. Okay? My boss ka dito. So, gusto mo bang my boss, no? Yung boss ng boss mo, my boss din. So, daming nag-uutos sa'yo. So, yun po ang buhay ng isang empleyado. My boss talaga. At saka, fix yung sahod, no? Naka-fix yung sahod. Okay? So, maliban na lang kung ma-increasean. So, yung kabila naman yung S is yung self-employed, no? Like yung doktor, di ba? Ang artista. So, sila po yung may sariling no? Sila mismo ang nag-work para sa sarili nila. Wala silang boss, no? Sila mismo ang boss. Pero ang problema, singleness, no? No work, no pay. So, no work, no pay. No work, no pay. Halimbawa, yung doktor nagkasakit, na-income po ba siya? Wala kasi hindi siya nakapagtrabaho, may sakit siya. So, dito papasok yung singleness, okay? Singleness. No, kapag walang work, walang trabaho. No, walang work, walang sahod. Okay? So, dito na side, no, dito na side yung employee at saka yung self-employed, ito yung side na poor side, sabi ni Robert Kiyosaki. Okay? Poor side daw ito, employee at saka self-employed. So, 'di ba? Papasok tayo sa work. Halimbawa, ikaw ay isang employee. No, ikaw ay isang employee. Ikaw ay may work ng 8 to 8 a.m. to 5 p.m. Okay? So, ilang oras yun? Yung 8 to 5 p.m. mo. So, meron kang 9 hours po. No? Na nag-work kasi kasama yung 1 hour na break time. Okay? So, kasama kang 1 hour na break time. Then, hindi ka naman gigising ng 8 niyan. So, gigising ka ng 6, no? Gigising ka ng 6. So, meron kang 2 hours na na-consume dito, no? Preparation mo. Nag-prepare ka ng nag-prepare ka, namalansa ka, naligo, di ba? Kumain, nagluto. Then, pagkatapos ng work mo ay uuwi ka, no? Uuwi ka, then magluluto na naman, kakain, no? Kung ano gagawin mo. So, traffic pa. So, makauwi ka ng mga, let's say, 7 p.m. No? So, meron ka namang 2 hours na na-consume dito. So, total, 2 plus 9, 11 plus 2, meron kang na-consume na 13 hours. Okay? So, yung 13 hours mo, sa loob ng isang araw, meron tayong 24 hours. So, sa loob ng isang araw, may 24 hours. So, minus 13, meron tayong 11 hours na natira. No? So, 11 hours. So, sa isang araw, dapat natulog tayo ng 8 hours. So, ang natira dyan ay 3 hours na lang. Okay? 3 hours na lang.
ang natira sa'yo, no? Para ikaw ay mag-cellphone, di ba? Then, papasok ka na naman sa work, di ba? Yun, no? Papasok ka na naman sa work, gano'n na rin, no? Gigising ka ng maaga, tapos yun, mga lansa, then, yan, papasok. Then, yun ang routine mo everyday. So, parang rat race ang tawag dyan, no? Rat race. Hindi ka makakaalis sa cycle na yan, no? So, rat race ka kasi yung meron kang 15, 30 yung sahod, no? 15, 30, no? Halimbawa, sumahod ng 15, so masaya ka. Pagpasok ng 16, 17, 18, 19, no? Malungkot ka naman kasi bayad ka ng utang, di ba? Pagka 30, sahod, masaya ka naman. Then malungkot ka naman dito kasi bayad ng utang, bayad ng bills, di ba? Bayarin. Then pag abot ng 15, masaya ka naman. Okay? So pabalik-balik lang, no? Masaya, malungkot, masaya. So ganun po ang rat race, no? Paulit-ulit lang yung cycle. So maganda makatalon tayo dito sa sa business side, no? Sa kabilang side. Okay? So discuss ko lang yung dreams natin, 'di ba? May dreams tayo, no? Typical dreams ng isang Pinoy, 'di ba? Typical dreams ng isang Pinoy, 'di ba? Let's say car. Magkano yung let's say dreams mo sa car, no? Let's say 3 million, no? Meron kang 3 million. Next is yung house and lot, no? House and lot. Magkano ang house and lot? Let's say 5 million. Okay? Next is savings, no? Natin ang savings. Let's say 10 million yung savings natin. Okay? Next. Ang savings is yung business. Okay? Business. So, let's say my business ka na worth 5M. Diba? Then, next is yung travel. Kasi mahilig tayo sa travel. Diba? Travel. So, sa travel, let's say, mayroon kang 2 million dyan, no? Sa travel. So, total, magkano ang pangarap mo dyan? Total is, meron kang 25 million na pangarap mo. Okay? So, ngayon, let's say, 18 years ka nag-work, no? 18 years old ka nung nag-work. So, let's say, meron ka bang let's say, nakaipon ka ba ng 10,000 in 1 month sa pag-work mo? 10,000 in 1 month savings, no? Per month. So, let's say, may ipon ka ng 10,000, no? Per month. Per month, okay? Per month yan, okay? So, times natin in 1 year, times 12. So, times 12, magkano yung 10,000 mo? So, magiging 120,000 yan. No? In 1 year. In 1 year, okay? 1 year. So, ngayon, 18 years old ka, 18 years old. Okay, 18 years old. Nag-work ka. So, meron kang 120,000 in 1 year. So, 1 year plus 1, nagiging 19 years old ka dyan. Okay? 19 years old. Then, let's say, nag-work ka naman, no? Times 10 na natin. Times 10. Yung, nagdagan ka ng 10 years old. 10 years after. Okay? 10 years after. So, yung 120 mo after 10 years ay magiging 1.2 million na. After 10 years. So, 19 years old ka, plus 10, magiging 29 years old ka na. Okay?
29 years old ka na. Again, additional 10 years, yung 1.2 mo ay magiging 2.4 M. Yan, no? So, yan, plus 10 years, magiging 39 years old ka na. Diba? On your 39 years old, meron kang... So, question, nakuha mo na ba yung pangarap mo? No? Na 25M? 2.4 pa lang, no? Sa 39 years old mo, hindi ko man nakuha yung pangarap mo. Again, another 10 years. So, let's say, 3.6 million. After 10 years, no? After 10 years. So, 39 plus 10 magiging 49 years old ka na. Okay? So, again, another 10 years, so magiging 4.8 million na siya, no? So, plus 10 years again, magiging 59 na po siya. 59 years old ka na. So, question, nakuha mo na ba yung pangarap mo? Hindi pa rin. Okay? Again, additional 10 years, magiging 6 million na siya, no? 6 million na. So, plus 10 ka na naman, 69 years old ka na. So, di ba? 6 million, hindi mo pa rin nakuha yung pangarap mo na 25M. Di ba? So, ganun po sa employment, no? Ang layo po, di ba? So, mauna ka pang kunin ni Lord, di ba? RIP, no? Kaysa makuha yung pangarap natin. So, ganun po, no? Sa employment, no? So, ganun pa man, no? Pag tatalon tayo dito sa kabilang side, sa business, itong B is big business kasi may small business din kasi, no? Small fish versus big fish, no? Halimbawa, yung nagtayo ka ng sari-sari store, no? Tapos tinabihan ng nagtayo ng let's say 7-Eleven. So saan bibili yung customer, di ba? Sa 7-Eleven kasi naka-aircon, di ba? So magsasara yung mo kasi doon bibili sa 7-Eleven yung mga customer. So mas maganda talaga yung big business, di ba? Yung kasi yung sari-sari store ay dito lang po yan sa self-employed. So dito tayo tatalon sa business para sabi ni Sir Robert Kiyosaki, ito po daw yung rich side, no? Rich side. So ngayon, ang business kasi dito ka leverage. May leverage kasi sa business, no? Leverage. May leverage sa business. Okay? So, ano ba yung ibig sabihin ng leverage? Di ba? Yung napapadali yung trabaho. So, sa halip na maghagdan ka, papunta sa third floor, gagamit ka ng elevator. So, yun po ang tawag ng leverage. Napapagaan po yung trabaho. May duplication po na tinatawag. Okay? May duplication. No? Duplication. So, dapat may na-duplicate tayo para gumaan yung ating business. Okay? So, yun, no? Halimbawa, example natin, no? Si Manny Villar, no? Ating example si Manny Villar, no? May-ari ng Camellia, no? Yung mga Star Mall. So, si Manny Villar ay merong 3,000 employees, no? 3,000 employees si Manny Villar. Then, bawat employee ay nagbigay ng 8 hours, no? 8 hours na trabaho. Nagtatrabaho ng 8 hours sa kanya, no? So, ngayon, magkano ang total niya ng oras na meron na duplicate si Manny Villar? So, meron siyang 24,000.
na oras dyan. Okay? So question, napabilis ba, naparami ba ni Manny Villar yung yung oras? Yes, naparami niya. So halimbawa, yung 24,000 na yan, na oras, no? Yung 3,000 na employees, nag-ano yan, no? Within sa 8 hours, no? Nagbigay ng yan, no? Ng may sales na 50 pesos. Let's say 50 pesos na papel at ballpen, no? Pesos na papel at ballpen. Then, meron pong kita si Manny Villar na 1.2 million, no, per day. Per day po. So, ganun po kaganda ang business, no? So, kahit na mag-isa lang si Manny Villar, pero may leverage siya, ma-duplicate siya, no? So, marami siyang mga employee na nag-work sa kanya. So, ganun kaganda ang business. Then, so, pag ilagay natin sa I Am Worldwide yan, no? So, dito papasok yung business, no? So, I Am Worldwide. Ang I Am Worldwide kasi, sa I Am Worldwide, maliit lang yung capital, no? So, yan, no? Pag gusto nating makuha natin yung pangarap ng mabilis, no? Magnegosyo tayo, no? Tulad ni Manny Villar, no? Kasi sa negosyo, dito kasi natin, no? Ikaw ang boss dito, no? Ikaw yung boss, no? Dito sa business. Sa business mo, no? Ikaw mismo ang boss. So, good news, pag sa I Am Worldwide, hindi mo na kailangan maglabas ng malaking capital, no? Like Manny Villar, no? Kasi maliit lang capital sa I Am Worldwide. Pero ang kagandahan, no? Pwede ka na magsimula ng business. Then, lifetime din siya. Okay? So, kailangan mo mag-duplicate ng tao, no? May leverage dito sa I Am Worldwide. Okay? Then, pag, let's say, no? An example is sa magtataho. Okay? May dalawang negosyo, si A at si B. Si A, masipag, no? Masipag at tiyaga si A, no? Then, si B, tamad, no? Pero, si A, magtataho, pero pag nagkasakit si A, no? Wala rin walang income. Pero si B, kahit tamad, no? Nag-hire sa ng magtataho, no? So, hindi sapat pala yung sipag at tiyaga lang, no? Dito sa business, no? So, kailangan dito, sipag, tiyaga, at saka diskarte, no? Kasi, pag kahit matamad si B, nag-hire naman siya ng 5 tao, kahit, no, si B ay nagkasakit, nagka-COVID, tapos nahawaan yung dalawang tauhan niya, question, makita pa rin ba si B? Yes, kasi may natitira. Okay? Sa halimbawa, nagkasakit din yung tatlo, no? Makita pa rin ba si B? Yes. Kasi normal na kasakit, normal din na may gagaling, no? May gumaling. So, balik trabaho itong dalawa. So, makikita pa rin si B. So, sa business, hindi sapat lang na sipag at tiyaga. So, kailangan sipag, tiyaga at diskarte. Okay? So, ito sa Emerald kasi, mali-leverage ka sa IAM, no? Kasi daming trainings dito. Then, duplication is the name of the game. So, yun, kailangan talaga na mag-business tayo, no? Para ikaw ang boss. Then, pag once may pera ka na, pwede ka nang maging investor, no? Sa I. Investor po ang tawag dyan. Sa I, no? So, sa investor, tinatawag dyan na money works for you. So, ito po yung pera yung gumagana, no, para ikaw kumita, no? Ikaw hindi naghahanap ng pera, pero ang pera ang nagtatrabaho para sa iyo. Okay? So, example niyan yung mga nilagay mo yung pera sa bangko, di ba? Yung
maliit lang ang capital, maliit din yung earnings. So, let's say may 50 million ka, nilagay mo sa bangko. Okay, sa bank, no? Sa bank. Okay? So, yung 15 million mo, 50 million mo, meron yang 1% na interest po sa bangko. So, usually kikita yan ng 500,000. Okay? In 1 year. Diba? Para sumalaki din yung 500,000 pero hindi rin yan sapat dahil kailangan mo ng 50 million. Diba? Kailangan mo ng 50 million para magkaroon ka ng 500,000 na income in 1 year. Pero ang good news sa I am worldwide, no? So, yun, no? So, sa 50 million, na 1%, so meron kang kita na 500,000 per year, no? So, malaki siya pero kailangan meron kang 50 million, no? So, yun ang sasabi na money works for you. So, in order mo na kumita ng 500,000 per year, dapat meron kang 50 million. Question, meron ba tayong 50 million? Di ba? So, ang pinaka-the best pa rin, no? Ay yung magnegosyo tayo. Okay? Kasi sa business, no? Magkaroon tayo ng leverage, no? So, ang good news kahit dito sa I Am Worldwide, kahit yung iba na mentors, no? Hindi natin nakikita na talagang tumatrabaho dahil naka-create na ng team, no? Automatic may passive income sila, no? So, yung ating mga top mentors, no? Na ilang years lang tinrabaho, talagang may passive income na sila ngayon. So, dito tayo tatalon sa rich side, no?